Good morning, good morning. Amen. Happy Mother's Day. Pwede pong i-occupy natin yung mga upuan sa unahan. Okay. Tinatawagan ko pong muli yung music team. Iawitan po natin ang Diyos. Diyos na pinagmumula ng ating buhay. Diyos na nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Diyos na ang pangalan ay higit sa lahat ng pangalan. Amen? Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Yes, Lord, you deserve the highest praise. Hallelujah! It's the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry. Holy,
maker of heaven and earth. You are our provider. Thank you, Father. You are our healer. Your name is above every name, that every knee should bow and every tongue confess that Jesus is Lord. Father, in the name of Jesus, bless your message today. Salamat po, Panginoon. Itago mo ako sa iyong likuran. Ni kaunting karangalan ay hindi ko maagaw, Panginoon, sapagkat ang karangalan ay sa iyo lamang, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay ang buhay ng isang balong babae. Sino po dito ang mga balo? Itaas ang kamay. Babae po, babae. Yan. Okay, alam niyo po sa Biblia, ang mga balo ay malapit sa puso ng Diyos. Subalit, wag naman nating sabihin, sana mabalo ako para maging malapit sa puso ako ng Diyos. No. Because God loves those vulnerable people. Mahal po ng Diyos yung mga taong mahihina. Sapagkat ang mahina ay kanyang pinalalakas. Good morning po sa nanonood ng live stream. At yung pong naka-connect sa ating Wi-Fi, okay, you can go to our page and join with me in our live stream. Okay. Sa 2 Kings chapter 4 verse 1, ang pag-uusapan po natin ang buhay o kwento ng isang babaeng balo na dumaan sa napakaraming problema, o sabihin po natin na dumaan po siya sa madramang buhay. Alam niyo po ba tayong mga nanay, taas ang kamay ng mga nanay, minsan madrama po ang ating mga buhay. Happy Mother's Day. Okay, pumalakpak po yung mga babae madrama ang buhay. Ay, wala. Okay. Subalit, ang babaeng pong ito ay kakaiba sapagkat alam niya po ang solusyon sa kanyang problema at alam niya po kung saan po siya lalapit. Okay, Roma number 1, the widow and her problem. Verse 1, minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo ng asawa ko ay namuhay ng may takot sa Diyos hanggang siya'y mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Sa verse 1, ano po ang problema ng babaeng balo? Number 1, siya po ay namatay ang kanyang asawa, ang lalaki, kaya nga po siya tinatawag na balo. Pangalawa, nung namatay po ang asawa niya ay may naiwanang napakalaking utang. Pangatlo, dahil po yung utang ay hindi na nila kayang bayaran, nanganganib ang kanyang dalawang anak na lalaki na kunin ang kinauutangan upang gawing alipin. Pang-apat, yung pong babaeng balo ay walang kabayan. During the Old Testament, ang babaeng balo ay kaawa-awa po sapagkat totally dependent po sila sa kanilang asawa lalaki. Hindi po sila nagtatrabaho sa bahay lang. Kaya namatay ang kanilang asawang lalaki, sila po ay walang kabuhayan. Amen? Ang isang po yung aking damo.
Subalit, ang sabi ko nga sa inyo, ang Diyos po ay malapit sa mga balo. Sila po ay pinagpapalagay ng Diyos ang Diyos sa buhay ng babaeng ito na buhay ng Panginoon. Hallelujah! Bakit po yung nanganganib, yung kanyang dalawang anak na lalaki na pwedeng kunin ng kanilang pinagkakautangan para maging alipin? Sa Old Testament po, ito po ay batas. Mabasa po natin ito sa Leviticus na kapag ikaw ay hindi mo kayang bayaran, ano po ang dapat ibayang? Sa isang babaeng balo, mahirap po ito. Patay na ngayon asawa mo, kukunin pa yung anak mo at gagawing alipin. Ang damdamin po ng nanay, hindi pa natin kayang sukatin pagdating sa pagmamahal sa kanilang mga anak. Amen. Noong araw po, kapag alipin ka, una, pwede kang ibenta. Pangalawa, wala kang sahod. Pangatlo, wala kang desisyon sa sarili mo. Pang-apat, pwede kang mapalaya during the year of Jubilee. Ano po bang year of Jubilee? Ito po yung after 50 years. Na kung saan after 50 years, pwedeng palayain ang mga alipin. Kung may utang ka, hindi mo na pwedeng bayaran. Kung alipin ka, pinalaya, pwede ka nang hindi bumalik. Ang tagal po noon. Kung may anak ka, ilang taong pa lang pagkatapos iwawalay sa'yo, makikita mo lang at ibabalik sa'yo after 50 years. Kung ang anak mo ay 17 years plus 50 years, ilang taon po siya babalik sa inyo? Masakit po yun. Ang mga nanay, kapag nagmahal yun, ay talagang todo. Amen ba, mga nanay? Sa ngayon po, ang mga katulong hindi katulad noong una na mga ginagawang alipin. Ang katulong po ngayon ay napakaraming pribileyo. Una, may sahod, may SSS, may PhilHealth, ano pa? May insurance, may day off. Amen? At ang sahod niya po ay naaayon sa batas. Higit sa lahat, ang mga kasambahay po ngayon ay ginagawang extended family. Na itinuturing po sila na parang kasama na, kapamilya na, kapatid, kapamilya, kapatid, kapuso. Pero nung araw po, hindi po ganun. Pag alipin ka, alipin ka. Pwede kang pakainin, pwedeng hindi. At pwede kang pagtrabawin ng 24 hours a day. Ang babae pong ito ay walang kabuhayan. Walang kabuhayan, wala na yung asawa, mawawala pa yung anak. Roma number 2, the solution to the problem. Lahat ng problema, mga nanay, may solusyon. Nakangiti nga po ang mga nanay. Yan. Alam niyo po ba mga nanay, pag naiwan yan sa bahay, lumilipad na ang isip niyan. Hindi ang iniisip niya ang kanyang sarili, kundi ang kanyang mga anak. Amen. Amen. The solution to the problems, Roma number 2, verse 2. Ang tanong ni Elisha o ni Eliseo, siya pa isang propeta. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Sapagkat ang balo pong ito ay lumapit kay Elisha o kay Eliseo, propeta Eliseo, kasi ang babae nito, bagamat marami siyang problema, alam niya kung kanino at saan siya lalapit.
Lumapit po siya sa propeta ng Diyos. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Ang tanong ni Elisha, at napakatalino po ng propeta. Meron po siyang follow-up question. Ano bang meron ka sa bahay mo? Ano ang maitutulong ko sa iyo? At ano ba ang meron sa bahay mo? Tanungin po nga natin ang ating katabi, kapatid, anong maitutulong ko sa iyo? Ayan. Mamaya nyo na sabihin. Ang tanong na pangalawa, ano ba ang nasa bahay nyo? Ang sagot ng babaeng balo, wala po. Maliban sa isang boteng langis, ang sagot niya. The widowed woman seek wisdom from a man of God. Lumapit po siya sa lingkod ng Diyos sapagkat alam niya na ang Diyos lamang ang makatutulong sa kanya sa pamamagitan ng propeta Eliseo. Sapagkat yung paglapit niya po sa propeta, ito po ay sumisimbolo at nagpapakita na siya po ay lumapit sa Diyos. Amen? Sa Old Testament po, kung gusto mong lumapit sa Diyos, hindi ka po pwedeng dumirekta sa Diyos. It is a matter of life and death. Kanino ka po lalapit? Sa propeta, sapagkat sa Old Testament, ang mga propeta, sila po yung spokesperson of God. O kaya naman kung gusto mo malugod sa Diyos, gusto mong lumapit, gusto mong mag-worship sa pamamagitan ng mga handog. Subalit, sa panahon natin ngayon sa Old Testament, we can now enter directly into the presence of God. Amen? Sa Book of Hebrews 4:16, ang sabi po rito, kaya't huwag tayong magkatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga ng Diyos sa panahon ng ating pangangailangan. Malaya po tayo makalapit sa trono ng biyaya ng Diyos, direkta po sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong po ngayon, hindi lamang po sa mga nanay, kapag may problema po ba tayo, kanino po tayo lumalapit? Kanino po tayo lumalapit kapag tayo po ay may mga pangangailangan? At kayo po ang nakakaalam noon. Katulad po ng balong babae, alam niya kung saan po siya at kanino po siya lalapit. Pansinin po natin, balik po tayo sa verse 2, pansinin po natin yung tanong ni Eliseo, yung pangalawa. Ano bang meron ka sa bahay mo? Pakitanong po sa katabi. Okay, mamaya nyo po yan sasagutin. Ang sagot ng babae, wala po. Wala po, maliban sa isang boteng langis. Tanong, meron ba yung babae o wala? Meron. Minsan po, kapag tayo'y walang pera, walang pagkain, ang tingin natin sa ating sarili, kawawa naman ako. Hindi po tayo kawawa. Wala kang pera, wala kang bigas, subalit, katulad ng balong babae, meron po siyang mga anak. Ang mga anak niyo po ay kayamanan na bigay ng Diyos. Ano pang meron kayo? Meron kayong tainga, meron kayong mata, meron kayong bibig, meron kayong kamay, meron kayong lakas upang ito po'y gamitin ng Diyos, upang yung pangangailangan
amin ay kanyang isupply sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Ano po ba ang langis? Gaano po ito ka-importante? Ito na lang po ang natitira sa babae at isang bote lang. Hindi po natin alam gaano ito kalaki. Ano po ba ang langis? Gaano ito ka-importante sa Old Testament? Una, wala po ng Meralco. Ang langis po ay ginagamit sa ilaw. Alam niyo po ba yun na yung langis at tubig pinagsasama, lumilitaw yung langis, tapos sisindihan mo na mainit siya, umiilaw. Number 2, ang langis ay ginagamit na gamot o medicine. May pag-massage po ito, pag-massage ng mga lumps, yung mga bukol-bukol sa katawan at pang-relax. Pangatlo, ang langis ay ginagamit sa anointing ng mga hari, ng mga priest o saserdote. Mahalaga po ito. Ito po ay binubuhos mula ulo hanggang paa kapag ikaw po ay propeta na pinipili ng Diyos o isang saserdote. Pang-apat, ginagamit mo ito katulad natin ngayon pangluto at pangpalasa ng pagkain sapagkat ang langis na ito ay olive oil, very expensive. Sino po dito ang araw-araw gamit olive oil? Doña Elena? Wala. Pero yung babaeng balo, meron. Okay. Roma number 3. Ano po yung instruction ng propeta? Instructions of the prophet. Verse 3 and 4. Una, di ba sabi ng babae, wala siyang kabuhayan. Ang sabi ni Propeta Elias ay, ni Eliseo, pumunta ka saan? Pumunta ka sa bangin, magpatihulog ka. Ganun po ba? Pumunta ka sa kapitbahay. Pumunta ka sa kapitbahay. Sa panahon natin ngayon, pag may problema tayo, pupunta tayo saan? Sa kapitbahay. Itong babae ito may problema, pinapunta sa kapitbahay. Number 2, humiram ka. Anong hihiramin? Humiram ka ng mga lalagyan. Ito po ay empty vessel ng langis hanggat may mahihiram ka. Ibig sabihin ni Eliseo, pag humiram ka, damihan mo ng mga sisidlan. Sumunod, magkulong kayo, mag-iina sa inyong bahay. Sa panahon ngayon, kapag malaki ang problema, kumukulong sa bahay ang iba at nagtitirintas ng buhok. Pero purihin po ang Diyos, walang ganyan sa atin. Ang sabi ni Elisha, magkulong kayong mag-iina sa bahay. Anong ibig sabihin po nito? Sila po ay makikiniig sa Panginoon. Sila po ay magkakaroon ng devotion sa Panginoon habang pinagmamasdan nila ang gagawing himala ng Diyos. Number 4, punuin mo ang nanglangis ang lahat ng lalagyan hiniram mo. Tandaan po natin, yung langis nung babaeng balo ay isang bote. Ang pupunuin niya pong empty vessels ay napakarami. Ang panglima, itabi mo ang mga napuno na. Ang sabi ni Eliseo doon sa balong babae,
ito ang gagawin mo. 1, 2, 3, 4, 5. Subalit, hindi po kasama si Eliseo. Siya po yung propeta, dapat kasama siya doon. Hindi po kasama si Eliseo habang ang mag-ina ay tinitingnan nila ang himala na gagawin ng Diyos sapagkat ang gusto po ng Diyos sa Kanya lang ang kapurihan. At malaman ng pamilyang ito na ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa ng himala, hindi yung propeta. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Nasusundan niyo po ba ako? Hallelujah. Roman number 3. Malapit na po tayong matapos. Roman number 3. Roman number 4. God's miraculous provisions. Ang Diyos po ay naghihimala. Verse 5 and 6. Di ba sabi ng propeta, umuwi ka sa bahay mo? Umuwi ba yung babae? Yes. Umuwi ang babae, 5 and 6. At pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan. Habang ang mga ito ay dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. Verse 6. Hindi alam ng ina na puno na ang lahat ng kanyang, kaya sinabi niya, abutan mo pa, or abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Ang sabi ng anak, puno na po lahat. Nung napuno na po ang sisidlan na napakarami sa loob ng bahay sa pamamagitan ng isang boteng langis, tumigil po ang pagdaloy ng langis. Sapagkat yung biyaya ng Diyos ay tuloy. Tumigil lang po nung wala ng sisidlan. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Our resources is limited. Limitado po yung sisidlan. Amen? Subalit, ang pagpapala ng Diyos ay tuloy. Ito po ay walang tigil. Our resources is limited. Ang resources po natin katulad ng empty vessels ay limitado. Kaya nung wala ng sisidlan, tumigil po yung pagdaloy ng langis. Salamat sa Panginoon sapagkat yung langis, yung biyaya ng Diyos ay tuloy nating nararanasan sa maraming problema. We are not perfect. Tingnan mo nga ang katabi mo, perfecto ba yan? Pero merong Diyos yan. May Diyos yan na perfecto. Amen? Because Philippians 4:19 says, basahin ko po sa Tagalog, at buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. I will supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Ang kayamanan po ng Diyos ay hindi nauubos. Ang kailangan lang po natin ay pananampalataya at personal na relasyon sa Panginoon. Hallelujah! Sino po ba may personal ng relasyon sa Panginoon? Therefore, nakakasigurado po tayo na ang biyaya ng Diyos ay tuloy. Pakisabi nyo nga po sa katabi mo, ang biyaya ng Diyos ay tuloy. Hindi po ito tumitigil. Hallelujah!
Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Verse 7. Verse 7, pumunta ang babaeng balo kay Propeta Eliseo. Pumunta siya uli. Nung unang pumunta yung babaeng balo, problemado siya. Siguro nagtatadrama siya doon. O Propeta Eliseo, ang dami kong problema kasi ang mga babae madrama yan eh. Ang dami kong problema, namatay na yung asawa ko na dating kasama doon sa mga propeta kasi during that time may tinatawag pong School of the Prophets na kung saan tinitrain po ito ni Elias at ni Eliseo na maging tagapagsalita ng Diyos sa bansang Israel. Okay. Namatay na po yung aking asawa. Naiwan po niya napakaraming umutang mahal na propeta. At ang aking mga anak ay gagawing alipin ng aking pinagkakautangan. Wala pa akong kabuhayan. Subalit, pagdating po sa verse 7, tingnan po natin ang verse 7. Sa tingin mo, excited yung babae? Ang sabi po sa verse 7, pumunta ang babaeng balo kay Propeta Eliseo. Muli po siyang bumalik. At ang lahat ay isinalaysay niya kung ano ang nangyari, kung ano ang himala. Anong sagot ni Eliseo? Sinabi ba ni Eliseo, marami ba? Hati tayo. Kasi kung nagturo sa'yo kung anong gagawin mo, hati tayo. Anong politiko? Hati tayo. Sinabi niya ba? No. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis. Noong araw po, napakahalaga ng langis. Ano ang gagawin sa pinagbilan? Bayaran mo ang iyong, sa Tagalog, mga utang. Nabayaran niya po ba? Yes. Ang matitira ay gamitin niyong mag-iina. Sa English po, you and your sons can live on the rest. So nakaipon po siya ng langis, binenta niya, nabayaran niya yung kanya mga utang. At nagkaroon po sila ng kabuhayan na kung saan matagal po nila itong magagamit. Tingnan po natin ang biyaya ng Diyos. Ano lang po ang hinihingi ng babae? Pambayad sa? Are you still with me? Tatanong ako. Ano nga po ba ang hinihingi lang ng babae? Pambayad sa? Bakit parang hirap nyo naman sabihin ng utang? Pambayad sa? Lakasan. Pambayad sa? Magandang balita po ito. Kasi mababayaran yung utang. Lahat po tayo nagkakautang. Amen? Amen. Okay. Subalit sa biyaya ng Diyos, ito po'y ating nababayaran. Amen? Okay. Sabi ni Eliseo, bili mo ang langis. Bayaran mo ang iyong mga utang. At yung mga matitira, ito ang inyong magiging kabuhayan. Pambayad lang po sa utang ang hinihingi niya sa Diyos. Subalit ang ibinigay ng Diyos ay higit pa doon. Ang ibinigay ng Diyos ay kabuhayan. Hallelujah! Nung lumapit po yung babae kay Eliseo, na walang-wala siya, binigyan ba siya ni Eliseo ng pera? Hindi. Siya ba'y nakapulot ng isang sakong pera sa daan? Hindi. Mahirap pag nakapulot ka isang sako, ang laman pala, puro 25. Okay. Hindi mo inayaan ng Diyos ng ganon. Ginamit ng Diyos yung kaunting langis. Kaya ano po ba ang meron kayo na pwedeng gamitin ng Diyos para tayo po'y pagpalain? Hindi po tayo walang-wala. Huwag kang sabihin
Kung wala kang pera, wala kang makain, meron kang mga kaibigan. Ano pa? Meron kang mga kapitbahay. Meron kang mga anak. Meron kang lakas na pwede mong gamitin higit sa lahat. Meron kang Diyos. Mawala na po ang lahat, wag lamang ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Palakpakan po natin ang Diyos. Imagine, pambayad lang sa utang ang hinihingi ng babae. Binigyan po siya ng malaking kabuhayan. Nawala yung kanyang asawa, ito'y pinalitan ng Diyos. Anong ipinalit ng Diyos? Kabuhayan. Siguro iniisip nyo, nawala ng asawa, pinalitan ng bagong asawa. Hindi po. Kabuhayan. Amen. Kabuhayan. Sabihin niyo po, kabuhayan. Okay. Do not underestimate the power of God. Makapangyarihan po ang Diyos natin. Ano po bang makikita natin sa kwento? God's provisions are more than enough for you and me. Pangalawa, God knows our need. Alam po ng Diyos yung ating pangangailangan. At ang lesson po dito, kapag tayo po'y nawalan ng something or someone, masakit po ito. Mawalan ka nga lang ng cellphone. Minsan, naiwan yung cellphone mo sa bahay. Ang layo na ng narating mo. Talagang babalik ka kasi yung cellphone mo naiwan. Oh, tama ba? Natamaan ba? Ay, how much ba kung mawala yan? Wala kang babalikan. Subalit, pwede ka pang magkaroon muli ng cellphone. Amen? Masunugan ka ng bahay. Talagang problema ito. Pero pwede ka pa rin magkaroon ng bahay. Nawalan ka ng problema, pwede ka pa rin. Nawalan ka ng pera, pwede kang magkapera. Nawalan ka ng jowa, maghihiwalay din ka. Mawalan ka ng jowa, parang yung buong langit at lupa, sinaklubang ka ng ganyan. Pero nung pinalitan ng Diyos, pinalitan ng Diyos ng mas higit. Praise the Lord. Nawala na yung hapdi. Nawala na yung kirot. Sapagkat yung pain po nating nararamdaman, ito po ay pansamantala lamang. Sabihin mo sa katabi mo, pansamantala lamang. Okay. Something lost, something will come. Someone lost, someone will come. Okay? And then, i-accept po natin. Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. Lahat pong bagay dito sa mundo ay sa Diyos. Maging yung asawa nyo, hindi sa'yo yan. Yung anak nyo ay hindi iyo yan. Pahiram po yan ng Diyos. Amen? Yan po ay mga biyaya ng Diyos na ipinahihiram niya lamang. Tandaan po natin si Job. Si Job po ay nawala ng 10 anak, nawala ng kabuhayan, nawala ng asawa, nawala ng kalusugan, nagkanda sugat-sugat ang kanyang mga kamay. At ang buong katawan puro piksa, mga bukol-bukol. At siya po ay namaho. Job chapter 8 verse 7, ang sabi ni Job, nawala na po siyang lahat. Maliit na bagay ang mga nawala mong kayamanan kung ihahambing sa iyong kanya'y ibibigay. Ang sabi ni Job, yung mga nawala sa akin, ang aking kabuhayan, ang aking mga anak, ang aking asawa, ang aking kalusugan, maliit na bagay.
kung ihahambing sa ibibigay ng Diyos na mas best. At nung si Job po ay nanumbalik sa Diyos, nanumbalik ang kanyang sigla, nagkaroon po siya ng isang asawang maganda, kasi namatay na yung asawa niya. Ipinalik ng Diyos yung kanyang 10 anak. Ibinalik ng Diyos ng higit pa yung kanyang kayamanan. Ano ba? Ibinalik ng Diyos yung kanyang kalusugan, yung kanyang balat na nagkasugat-sugat. Ito po'y ibinalik ng Diyos ng higit pa, at ang kanya pong balat ay naging singkinis ng isang sanggol. Ganon po ang Diyos natin. Hallelujah! Amen! Okay, ang Diyos po natin ay alam na alam niya ang ating pangangailangan. Ako po hindi ko po alam kung anong pangangailangan niyo sa mga oras na ito. Isa lang po ang alam ko, na ang Diyos ay nangungusap sa inyo sa umagang ito. Meron po siyang gagawin sa buhay niyo, meron po siyang himalang nakalaan para sa inyo, mga pagpapalang hindi niyo sukat akalain. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya importante po yung may relasyon po tayong personal sa Diyos. Ang sabi po ng John chapter 1 verse 12, lahat pong sumampalataya tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karabatang maging anak ng Diyos. Kapag anak po tayo ng Diyos, ibig sabihin po nito, meron po tayong relasyon sa Diyos. Ang sabi po ng John 3:16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong anak, upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po sa John 10:10 letter B, na parito ang anak ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng buhay, isang buhay na sagana at kasiyasiyan. Kaya importante po, meron po tayong personal na relasyon sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Today is Mother's Day. Sineselebrate po namin ang araw ng mga nanay. Motherhood is a noble calling. Okay? Tumanggap sa isip nyo, tanggapin niyo po si Jesus Christ ng buong puso. Kasi alam po ng Diyos yung laman ng ating puso. Tayo pa yumuko at ako po'y mananalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa katotohanan na Ikaw ay Diyos, na Ikaw ang Panginoon at tagapagligtas. At sa oras na ito, Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkukulang sa iyo, pagkakasala, mula nung ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito, Panginoon. Personal po nating tatanggapin ng Diyos, walang pilitan, at sa oras na ito, tayo po'y tatanggap sa Panginoon. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas mula sa araw na ito, Panginoon. Ikaw na ang maghari sa aking puso, sa aking isipan. Ingatan mo po ako, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po ang mananalangin, Panginoon. Kung sino man po ang tumanggap sa iyo, alam mo po ang puso nila, O Diyos. Ipuin mo po siya mula ulang ng talampakan, ipatong mo po ang mapagpalang kamay sa Kanya, at mula sa araw na ito, ikaw na po maghari sa kanilang buhay. Ingatan mo po sila, isupply mo, Panginoon, ang lahat nilang pangangailangan. Ito man ay pera, ito man ay emotional, ito man, Panginoon, ay physical, ito man ay kagalingan, dakilang Diyos. Lord, patuloy kang magpakita ng himala sa kanilang buhay. Yakapin mo sila, Panginoon, at maranasan po nila ang mga pagpapalang walang sukat kalagyan, katulad ng isang balong babae, O Diyos. Hindi lang po
kundi kabuhayan ang ibinigay mo po sa Kanya, Panginoon. Lord, sa oras na ito, salamat, Panginoon, sa mga pusong tumanggap sa iyo ng buong puso nang walang pag-aalinlangan. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus.